Ayan mga kasaka, bali naka 70 kilos tayo na talbos. So ngayon, habang tayo naghihintay ng buyer natin, meron tayo nabili dito na 0.5 horsepower na aircon. Butas siya, hininang ko na lamang ngayon. Nabutas ng may-ari. Sabi kasi nung may-ari, nilinis niya daw, and then pagkakabit niya nung screw dito, nadali. Dito yun niya. Hindi na itama dito, kumbaga dito napatama, nabutas. So ang plano pala nun dun ng may-ari ay magpalit ng split type. So kaysa ipa-repair sa akin, sabi ibebenta niya na lang daw. So nabili natin to sa murang halaga at ilalagay natin to doon sa isang kwarto natin. Ngayon nahinang ko na, nalagyan ko na rin doon ng access valve, yun no, nakita nyo yun sa may kulay lungos na yun. Doon ako magkakarga ng refrigerant, and then ibabacuum ko to mga 2 hours para mas maganda. 1 hour pwede naman, pero dahil sarili ko naman to, gusto kong makuha lahat yung mga laman ng nasa tube na to. Tapos chinek ko na rin siya kung may butas pa, okay naman na lahat. So ayan, pang sarili naman, mga 2 hours ko siyang ibabacuum at saka ko siya kakargahan ng refrigerant. And then hindi rin maayos yung pagkalinis, lilinisin ko rin yan before ko na ikabit. Ayan, kasi yung mga materyales nandito, ang mga farming tools natin mga kasaka, kaya pasensya na kayo sa kalat. Ayan, yan yung mga binaklas natin. And then nandito yung pan, yung pan niya, marumi pa rin, pabaklasin ko pa rin yan isa-isa para talaga malinis na malinis yung ating aircon ikakabit, no? So ayun, kahapon nga pala ay nakapaglinis tayo ng aircon. Inabot na nga kami ng alas 8 ng gabi paglilinis ng aircon, no? Tapos ngayon ay bali ano yun, tatlong split type na 1 horsepower, dalawang Samsung na 1 HP at isang Everest, ano. Kaya inabot tayo doon, magka-alas 9 siguro na kami nakauwi, natapos kami ng alas 8. So okay naman, sideline din mga kasaka. And then ang kagandahan lang pagka aircon tech ka, kapag may ganito, di ka nabibili ng at murang-mura lang ang pagkabili ko dito, parang di gaya na nga lang yung dito, di pa nga nababayaran. So pag nakuha ko yung pera ko, di ko nakaka-withdraw, iaabot ko sa dinala na kasi dito na may-ari. Sabi ko nga hindi ko muna magagawa, naandito na rin lang, ayoko naman na matambak dito, baka masira pa, magkaroon na dagdagan. Kaya gagawin ko dito, gagawin ko na muna, kakargahan, and then kakargahan ng refrigerant, and then ibabalot ko muna ng plastic kasi magbubutas pa ako nito ng paglalagyan nito, no? Pagbutas ko pa doon sa pader para lalagyan ko ng plastic para hindi na maalikabukan. So lilinisin ko yan, yung mga dumi-dumi yan, i-pressure wash natin yan. Bala ko nga rin pinturahan yung kanyang compressor kasi nagkakaroon na ng sabagay makapal naman yan, nagkakaroon na ng mga kalakalawang. So ayan, pangalawang duty na ni ng ating vacuum, pangalawang duty na niya. Ayan, bali na gitihan na rin ito mga kasakay. So ayan, tapos ang pwede nga palang ilaman dito sa aircon na to, pwede siya ng R410 at saka R32. So meron naman akong stock dito na refrigerant na R32, ay yun ang aking ilalagay, R32 lang. Di ko alam kung ang nakaka-order dito ay R410A. Di ko alam kung ano nakakarga kasi yun ang nakalagay dito sa pwede siya ng R32 at saka R410, no? So yun mga kasaka, aircon tech, solar installer,
farmer, pero tayo ay talagang mas gusto ko ng farming. Marami man tayong side life o side hustle, mas gusto ko yung mag-farm. So ito, kapag talaga katulad kahapon, hindi natin naasahan, may nagpalinis sa atin. So kahit pa paano talagang meron tayong income, side hustle natin. Iba pag marami kang skill, talagang masasabi kong may laban ka sa buhay, no? At yan ay biyaya po ng Panginoon. Yan yung isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Binigyan tayo ng talento, mga iba't ibang bagay na pwedeng maging magaan ng ating buhay, no? At ayan, binigyan tayo ng Diyos. Kahit di tayo nag-aral, nakapagtapos, ay ang ating kaalaman naman talaga ay lubos na nanggagaling talaga sa Diyos. Alam nyo ang sikreto doon kasi, sabi ng Biblia, ano man ang hingin sa aking pangalan, ay akin tutok din. Pero ang sabi doon, ay dapat sundin muna natin kung ano yung pinag-uutos ng Diyos o ano yung mga gusto niya. At ano daw mga bagay na ating hiling sa Kanya ay Kanyang tutok din. Ibig sabihin, ibibigay niya. Kaya yung mga kasaka, yun ang sikreto doon. Unahin muna natin, sabi nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto mong matuto, gusto mong magkaroon ng mga bagong iba't ibang kaalaman, sabi doon, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin, no? So yun, kaya yung mga sinasabi mo na mahina ako sa ganito, hindi ako magaling sa ganito, sabi nga ng Diyos, may pag-anyaya siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Ibig sabihin, ibibigay sa atin lahat ng ating gusto. Gusto lang ng Diyos, unahin natin siyang hanapin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Pag nasunod natin yan, ano man ang ating hingin sa Diyos, ay ibibigay niya, no? So yun yung nangyari sa akin, yun yung sikreto kung bakit maraming bagay na binubuksan sa kaisipan ko na kaya kong gawin, hindi naman po sa nagmamagaling. Ibig sabihin ko ay ito po ay lahat ay nanggaling sa Diyos. Hiningi ko po ito sa Diyos, kaya ibinigay niya. Ayun, matuto tayo ng mga iba't ibang bagay, mag-install ng solar, magkaroon ng air contact, magkaroon ng basic electrical knowledge, tapos basic piping, fittings, kasi yung mga ganung bagay, welding, marami pang iba. So lahat yan ay hiningi natin sa Diyos at niloloob talaga ng Diyos. Yun po ang isang patunay kapag inuna natin ng Panginoon, ibibigay niya lahat ng ano man ang ating hilingin sa Kanya. Ayun, napakaba tayo mga kasaka. At ayan, i-update ko na lang kayo mga kasaka kapag ito buo na, kasi lilinisin ko pa ito mga kasaka.